Si Yuji Itadori ay isang malakas na binata na napilitang gumawa ng delikadong kasunduan sa pinakamakapangyarihang sumpa sa kasaysayan matapos kidnapin ng mga cursed spirits ang kanyang mga kaibigan. Para mailigtas sila, tinanggap niya ang kapangyarihan ng isang special grade curse at mula noon, iisa na lang ang layunin niya, lipulin ang lahat ng sumpa sa mundo. Dahil dito, sumali siya sa isang Jujutsu Academy para labanan ang mga halimaw na ito. Si Yuji Itadori ay isang ordinaryong high school student sa modernong Japan. Pinalaki siya ng kanyang mapagmahal pero matigas ang ulo at mainitin ang ulo na lolo, lalo na't maagang namatay ang kanyang mga magulang noong sanggol pa lang siya. Nagsisimula pa lang siya sa high school nang mabedridden ang kanyang lolo dahil sa malubhang sakit. Kilala si Yuji bilang Tiger of West Junior High dahil sa kanyang pambihirang lakas at bilis, may tsismis pa nga na kaya niyang tumakbo ng 100 meters sa loob lang ng 5.47 seconds. Pero kahit halatang bagay siya sa sports, pinili niyang sumali sa occult club kung saan sila nagtatago sa maliit na storage room para magsagawa ng mga ritual at makipag-ugnayan sa mga espiritu. Simple lang ang dahilan niya, masaya siya kasama ang kanyang mga kaibigan na sina Setsuko Sasaki at Takeshi Iguchi, at gusto rin niyang makaalis agad ng school bago mag 5 PM para sa personal niyang dahilan. Tuwing 4:30 PM, iniiwan niya ang lahat at dumidiretso sa ospital para bisitahin ang kanyang lolo na madalas siyang sermonan na sumali sa mas maayos na club at ayusin ang buhay niya. Sinubukan ng kanyang lolo na magsabi ng tungkol sa kanyang mga magulang pero tinanggihan iyon ni Yuji, sinasabing wala siyang interes. Habang inaayos ni Yuji ang mga bulaklak sa vase, tahimik na sinabi ng kanyang lolo na napakalakas niya at dapat niya itong gamitin para tumulong sa iba, para pagdating ng oras na siya naman ang nasa deathbed, napapalibutan siya ng mga taong mahal siya, hindi tulad ng kanyang lolo. Pagkatapos noon, biglang nanahimik ang kwarto. Tinawag ni Yuji ang kanyang lolo pero wala nang sagot. Pilit pinipigilan ng luha, tinawag niya ang mga nurse para asikasuhin ang katawan ng kanyang lolo habang inaayos niya ang death certificate. Doon niya nakilala ang isang lalaking may itim na buhok na nagngangalang Megumi Fushiguro. Diretso itong nagsalita, hinihingi niya ang cursed object na nasa kay Yuji. Ipinakita niya ang larawan ng isang kahon na may lamang nakabalot sa loob. Nang makilala iyon ni Yuji, ipinaliwanag ni Megumi na karamihan sa mga misteryosong pagkamatay at pagkawala ay gawa ng mga curses na nabubuo mula sa negatibong emosyon ng tao. Dahil dito, nagiging hotspot ang mga lugar tulad ng paaralan at ospital. Karaniwan daw na nagtatago ang mga paaralan ng isang makapangyarihang cursed object na may protective talisman para itaboy ang mas mahihinang sumpa. Pero kapag inaangsil nito, mas maraming sumpa ang naaakit dito. Ang kaong iyon ay naglalaman ng isang special grade cursed object at kailangang maibalik ito agad bago may mamatay. Ibinigay ni Yuji ang kahon pero sinabi niyang wala na ang laman nito, nasa kanyang mga kaibigan na sina Setsuko at Takeshi na bumalik sa school ng gabing iyon para alisin ang talisman at subukan kung ano ang mangyayari. Nagulat si Megumi at agad sinabi na mamamatay ang mga ito. Walang oras na sinayang, tumakbo siya papunta sa school kasama si Yuji na gag-abay sa kanya. Pagdating nila, sinubukan ni Yuji pumasok pero may invisible force na pumihil sa kanya. Sinabi ni Megumi na manatili siya sa labas at siya na ang bahala. Pagpasok niya, agad niyang naramdaman na punong-puno na ng curses ang buong school. Hindi nagtagal, nakatagpo siya ng isa at agad niyang ipinatawag ang kanyang divine dogs para labanan ito. Samantala, naramdaman ni Yuji ang matinding aura ng kamatayan mula sa loob. Naalala niya ang huling sandali ng kanyang lolo, malungkot man, pero ito ay isang maayos na pagkamatay. Hindi tulad ng maaaring mangyari sa kanyang mga kaibigan kung hindi siya kikilos. Dahil sa takot na iyon, hindi na siya nagdalawang isip. Binutes niya ang bintana at sumugod sa loob, sinuntok ang malaking cursed spirit na sumusubok lamunin ng kanyang mga kaibigan. Nakuha niyang iligtas sina Setsuko at Takeshi, at tinapos naman ni Megumi ang sumpa gamit ang kanyang mga divine dogs. Tinanong ni Yuji kung ano ang mga iyon, at sumagot si Megumi na ang tawag dito ay Shikigami, mga nilalang na parang sumpa rin. Ipinaliwanag niya na kadalasan, hindi nakikita ang mga curse maliban na lang kung malapit ka ng mamatay o nasa lugar ka na punong-puno ng negatibong enerhiya tulad nito. Habang binubuhat ni Yuji si Setsuko, may nahulog mula sa bulsa nito. Pinulot iyon ni Yuji, at agad sinabi ni Megumi na iyon ang special grade cursed object, daliri ni Ryaman Sukuna. Isang himala raw na hindi pa ito nalulunok ng curse dahil iyon ang pangunahing target nito. Kapag nakain iyon, lalakas pa lalo ang isang sumpa. Ibinato ni Yuji ang daliri kay Megumi pero biglang may curse na bumagsak mula sa kisame. Mabilis na kumilos si Megumi at tinulak si Yuji palayo pero siya naman ang nasalo ng halimaw. Sinubukan niyang lumaban pero hinampas siya nito papunta sa pader hanggang sa gumuho ito.
Lumabas siya sa labas, sugatan at halos hindi na makagalaw habang sinusundan pa rin siya ng curse. Sinubukan ni Yuji pigilan ang halimaw pero sinigawan siya ni Megumi na tumakbo dahil curse lang daw ang kayang pumatay sa kapwa curse. Pero nang makita ni Yuji na wala ng pag-asa, bigla siyang nagdesisyon. Sa isang iglap, nilunok niya ang daliri ni Sukuna bilang huling paraan. Sigurado si Megumi na mamamatay siya dahil napakalaso nito pero kabaligtaran ang nangyari. Biglang bumuhos sa katawan ni Yuji ang napakalakas na enerhiya. Sa isang iglap, pinunit niya ang mga braso ng curse. Sinubukan pa itong gumapang papunta sa kanya pero isang hampas lang ni Yuji sa ulo nito, agad itong naglaho. Pero hindi doon natapos ang lahat. Biglang nagbukas ang dalawang mata sa kanyang pisngi at may kakaibang boses na tumawa ng baliw mula sa kanyang bibig. Tinanggal ni Yuji ang kanyang damit habang lumalabas ang itim na marka sa buong katawan niya. Natulala si Megumi dahil nangyari na ang pinakakinatatakutan niyang senaryo. Nagbalik si Sukuna at sinakop ang katawan ni Yuji. Dahil dito, hinatulan ni Megumi si Yuji ng kamatayan para tuluyang mapuksa si Sukuna. Pero sa mismong sandaling iyon, biglang nawala ang mga marka at bumalik si Yuji sa normal. Sinabi niyang kontrolado niya ang lahat. Nalito si Megumi kung ano ang gagawin. Biglang dumating ang isang lalaking may puting buhok at nakapiring, si Satoru Gojo. Tinanong niya si Megumi kung nahanap na ba ang cursed object. Sagot ni Yuji, nakain ko na. Hindi agad naniwala si Gojo, pero matapos niya itong suriin kahit may blindfold, nakumpirma niyang totoo nga. Para subukan si Yuji, sinabi ni Gojo na hayaan niyang makontrol siya ni Sukuna ng 10 segundo, tapos bawiin ulit ang katawan niya. Tumalikod pa si Gojo at casual na nakipagkwentuhan kay Megumi tungkol sa mga pasalubong niya. Biglang umatake si Sukuna mula sa likod pero sa isang iglap, napunta siya sa lupa habang nakaupo si Gojo sa ibabaw niya, parang walang nangyari. Sinubukan ulit ni Sukuna pero lahat ng galaw niya ay hinarang ni Gojo habang dahan-daang nagbibilang hanggang 10. Pagsapit ng 10, napabulong si Sukuna, hindi niya kayang kunin ang katawan ni Yuji. Unti-unting nawala ang mga marka at nagsara ang mga mata sa pisngi. Bumalik si Yuji. Agad siyang tinapak ni Gojo sa noo hanggang mawalan siya ng malay, saka siya binuhat. Ayon kay Gojo, kung madaigising si Yuji na hindi kontrolado ni Sukuna, may potensyal siyang maging isang vessel. Kahit labag sa batas ng mga Jujutsu Sorcerer, sinabi ni Megumi na ayaw niyang mamatay si Yuji. Sumagot si Gojo na gagawin niya ang lahat para matulungan ito. Pagkagising ni Yuji, nasa isang silid siya na punong-puno ng talisman habang nakaupo si Gojo sa harap niya. Masayang ipinaliwanag ni Gojo ang buong nangyari at sa kanya sinabi ang totoo, hinatulan si Yuji ng kamatayan. Pero huwag daw mag-alala dahil naipagpaliban ito. Medyo nakakatakot pa rin pero may pag-asa. Kumuha si Gojo ng isa pang daliri at ipinaliwanag na may kabuoang 20 daliri ni Sukuna na nakakalat, bahagi ng kanyang 4 na braso. 6 pa lang ang nahahanap ng mga Jujutsu Sorcerer at hindi nila ito masira kahit anong gawin nila dahil sa sobrang lakas ng sumpa. Pero ngayon, may isang hindi inaasahang solusyon at si Yuji mismo ang susi. Ang katawan ni Yuji ay kakaiba sa hindi maipaliwanag na dahilan, kaya niyang labanan ang kontrol ni Sukuna. Dahil dito, nagiging perpektong vessel siya. Ibig sabihin, kapag namatay si Yuji, mamamatay rin si Sukuna na nasa loob niya. Dahil sa bihirang pagkakataong ito, napapayag ni Gojo ang mga nakakataas sa Jujutsu World na ipagpaliban ng death sentence ni Yuji hanggat hindi pa niya nalulunok ang lahat ng daliri ni Sukuna. Dalawa lang ang pagpipilian ni Yuji, mamatay agad o mamatay pagkatapos niyang kainin ang lahat ng 20 daliri. Pinili niyang mabuhay at tapusin ang misyon. Bumisita siya kay Takeshi na ngayon ay nasa coma sa ospital. Nandoon din si Setsuko, umiiyak at sinisisi ang sarili sa nangyari. Pinakalma siya ni Yuji at sinabing hindi niya kasalanan ang lahat at may darating para pagalingin si Takeshi. Nagpaalam siya sa kanila, dala ang bigat ng kanyang desisyon. Sinamahan siya ni Gojo habang kinikremate ang katawan ng kanyang lolo. Habang kinokolekta niya ang abo nito, tinanong niya kung mababawasan ba ang mamamatay kung mawawala si Sukuna sa mundo. Sumagot si Gojo, oo. Naalala ni Yuji ang huling habilin ng kanyang lolo at tuluyan na siyang nagdesisyon. Hiningi niya ang daliri at nilunok ito. Agad na bumalik ang mga marka sa kanyang mukha at nagsimula siyang mangisay. Naging alerto si Gojo, handang kumilos anumang oras. Ilang sandali siyang naghirap hanggang sa bigla siyang napangisi at sinabi sa normal niyang boses, sobrang pangit daw ng lasa. Napangiti si Gojo at pinuri siya, sabay sabing mag-impake na siya dahil pupunta sila sa Tokyo kinabukasan. Pumasok si Megumi at ipinaliwanag na lilipat si Yuji sa Tokyo Metropolitan Jujutsu Technical High School, isa sa 2 paaralan ng Jujutsu Sorcerers.
Doon, magiging first-year student sila pareho. Nakatago ang paaralan sa tahimik na outskirts ng Tokyo at opisyal itong nakarehistro bilang isang private religious institution. Sa unang araw niya, dinala siya ni Gojo sa principal para sa isang interview. Habang naglalakad sila, biglang nagkaroon ng bibig sa pisngi ni Yuji at pagkatapos sa kanyang kamay. Sinubukan niya itong patahimikin, pero nagsalita si Sukuna, pinasalamatan si Gojo sa pagtulong sa kanyang paglakas at nangakong siya ang uunahin niyang patayin. Parang wala lang kay Gojo, sinabi pa niyang karangalan na ma-target ng isang tulad ni Sukuna. Ipinaliwanag niya na si Sukuna ay dating tao na nabuhay libong taon na ang nakalipas noong kasagsagan ng Golden Age ng Jujutsu. Isa siyang halimaw na may 4 na braso, 2 mukha, at walang kapantay na lakas kahit ang pinakamalalakas na sorcerer noon ay hindi siya natalo. Kahit patay na siya, patuloy pa rin siyang nabubuhay sa pamamagitan ng kanyang mga cursed objects. Nang tanungin ni Yuji kung sino ang mananalo sa kanilang dalawa, walang pag-aalinlangan na sinabi ni Gojo, siya. Pagpasok nila sa isang madilim na silid, nadatnan nila ang isang seryosong lalaki na gumagawa ng stuffed dolls. Siya si Principal Masamichi Yaga. Tinanong niya si Yuji kung bakit niya gustong sumali sa Jujutsu Tech. Sa una, natigilan si Yuji, pero sinabi niyang gusto niyang kolektahin ang lahat ng daliri ni Sukuna dahil sa huling habilin ng kanyang lolo. Hindi natuwa ang principal. Para sa kanya, hindi sapat na ginagawa mo lang ang isang bagay dahil may nagsabi sa'yo. Bigla niyang ginamitan ng curse ang isa sa mga manika at pinaatake ito kay Yuji. Habang umiiwas si Yuji sa nakakagulat na lakas ng manika, patuloy siyang pinipilit ng principal na hanapin ang tunay niyang dahilan. Sa huli, tinamaan si Yuji at napabagsak. Tinanong siya ng isang matinding tanong, sisisihin ba niya ang kanyang lolo kung mamatay siya dahil sa isang curse? Sa isang malakas na suntok, pinalipad siya ng manika. Habang nasa ere, napagtanto ni Yuji ang isang bagay, lahat ng nagawa niya dati, tulad ng sports, kayang gawin ng iba. Pero ang paglunok kay Sukuna, siya lang ang may kakayahan. Bigla siyang lumaban, sinunggaban ng manika sa isang rear naked choke, at sinabi sa principal na kahit wala siyang death sentence, pipiliin pa rin niyang gawin ito. Dahil kung alam niyang may kasamaan sa mundo at wala siyang ginawa, pagsisisihan niya iyon habang buhay. Tahimik na nakinig ang principal, at sa wakas, nasiyahan siya sa sagot ni Yuji. Tinanggap niya ito bilang estudyante ng Jujutsu Tech. Ipinakita ni Gojo ang dorm room ni Yuji na katabi lang ng kay Megumi. Kitang-kita ang excitement ni Yuji, pero si Megumi, walang ka-emosyon-emosyon. Ipinaliwanag ni Gojo na sasama si Yuji sa kanilang mga field mission para hanapin ang natitirang mga daliri ni Sukuna, parang magiging radar nila siya, dahil si Sukuna mismo ang magbibigay ng clue kung nasaan ang iba. Siyempre, gusto rin ni Sukuna na mabuo ang buong lakas niya. Kinabukasan, pumunta silang tatlo sa train station para sunduin ang isa pang first year, si Nobara Kogisaki. Nagtataka si Yuji kung bakit kakaunti lang sila, pero simple lang ang sagot ni Megumi, napakabihira ng taong nakakakita ng curses, kaya kakaunti lang ang pwedeng maging Jujutsu sorcerer. Pagdating nila, nadatnan nila si Nobara na inaaway ang isang talent scout para kunin siya sa isang modeling gig. Pagkakita sa dalawang lalaki, napabuntong hininga siya. Nagpakilala siya at agad sinabi na swerte sila dahil may magandang babae sa grupo nila, sobrang confident, to say the least. Dahil galing probinsya sina Yuji at Megumi, nagpropose si Gojo ng Tokyo Tour. Excited sina Yuji at Nobara, pero agad itong nauwi sa isang curse exorcism mission sa Roppongi. Pinadala ni Gojo ang dalawa para gawin ang mission bilang test. Kahit may cursed energy na si Yuji, hindi pa niya ito kontrolado, kaya binigyan siya ni Gojo ng cursed tool na Slaughter Demon. Paalala ni Gojo, huwag na huwag niyang palalabasin si Sukuna. Para kay Nobara, simpleng trabaho lang ito na kailangan tapusin agad. Nagsuggest siya na maghiwalay sila, siya mula sa taas pababa, habang si Yuji naman paakyat. Habang nasa loob ang dalawa, pinag-uusapan ni Gojo at Megumi ang totoong dahilan ng test. Ayon kay Gojo, hindi si Yuji ang time test, kundi si Nobara. Dahil si Yuji, tanggap na agad ang pagpatay ng curses kahit mukhang distorted na tao ang mga ito. Pero si Nobara, hindi pa sigurado kung kaya niyang lampasan ang takot at disgust para pumatay ng curse. Kahit may experience na siya, puro countryside curses lang ang nakalaban niya at ayon kay Gojo, ibang level ang curses sa lungsod dahil mas marami ang tao. Habang paakyat si Nobara, napunta siya sa isang floor na puno ng mannequins. Pero may kakaiba siyang naramdaman. Tinawag niya ang mannequin sa gitna, sinabing hindi nito siya maloloko at magpakita na ito. Walang sumagot. Kaya inilabas niya ang kanyang martilyo at mga pako, nilagyan ng cursed energy, at pinukpok ang mannequin sa ulo. Napaatras ito, at biglang nagbukas ang maraming mata. Isa itong curse na nagtatago.
Sa isang snap ng daliri, pinasok pa niya ng mas maraming cursed energy ang pako hanggang sa sumabog ang ulo nito. Pagkatapos, napansin niya ang isang batang nagtatago sa likod ng mga kahon. Sinabi niyang ligtas na at pwede na itong tumakbo, pero sa sobrang takot, hindi ito makagalaw. Lalapit sana siya para humingi ng tulong kay Yuji, pero biglang lumitaw ang isang mas matalinong curse at ginawang hostage ang bata. Saglit na naisip ni Nobara na iwan na lang ang bata para iligtas ang sarili niya, pero sa huli, ibinaba niya ang kanyang armas at nakiusap sa curse na pakawalan ang bata. Tumawa lang ang curse at hindi pumayag. Alam na niya ang mangyayari, handa na siyang mamatay, at ang tanging pinagsisisihan niya ay hindi na niya makikita muli ang isang taong mahalaga sa kanya. Pero bago pa makagalaw ang curse, biglang sumabog ang pader. Sumugod si Yuji, sinuntok ang halimaw at pinutol ang kamay nito para mailigtas ang bata. Nakatakas ang curse, pero mabilis na kinuha ni Nobara ang naputol nitong kamay. Agad na kumilos si Nobara, itinapon niya ang isang straw doll sa naputol na kamay ng curse saka ipinukpok ang isang cursed nail dito. Sa isang iglap, tuluyang na-exercise ang halimaw. Pagkatapos ng laban, tinanong siya ni Yuji kung bakit siya sumali sa Jujutsu Tech. Diretso siyang sumagot, gusto lang niyang makalipat sa lungsod nang hindi nag-aalala sa pera. Sa isang flashback, nalaman natin ang dahilan. May isang babaeng tagalungsod na lumipat sa probinsya nila noong bata pa si Nobara, si Saori. Mabait ito at naging malapit na kaibigan ni Nobara. Pero dahil galing siya sa city, kinaiinggitan at pinaghinalaan siya ng mga taga roon. Lumala ito hanggang sa isipin nilang minamaliit sila ni Saori. Sobra ang treto nila dito hanggang sa napilitan siyang umalis. Doon na-realize ni Nobara na hindi na siya pwedeng manatili sa lugar na yon. Lumipas ang ilang araw, pinadala ang mga first year sa isang bagong misyon, isang cursed womb na posibleng maging special grade ang lumitaw sa ibabaw ng isang detention center. Para malinaw, ang mga curse ay may rankang base sa lakas mula grade 4 na pinakamahina hanggang special grade pinakamalakas. Karaniwan, mas bihasang sorcerer ang ipinapadala sa ganitong klase ng misyon. Pero dahil wala si Gojo, ang mga first year ang napiling gumawa nito. Sinamahan sila ni Kiyotaka Aichi na nagbigay ng malinaw na babala, huwag silang lalaban. Ang misyon lang nila ay maghanap at magligtas ng survivors dahil may 5 preso pa sa loob. Gumawa siya ng veil para itago sila sa publiko at ipinatawag ni Megumi ang isa niyang divine dog para matukoy kung nasaan ang curse. Pagpasok nila sa loob, ang dapat ay simpleng 2-story dorm pero naging isang napakalawak at kakaibang espasyo na puno ng mga baluktot na tubo. Nawala pa ang pintuan na pinasukan nila. Doon naintindihan ni Megumi, nasa loob sila ng isang innate domain ng isang malakas na curse. Hindi nagtagal, natagpuan nila ang mga wasak na katawan ng 3 preso. Isa rito ay anak ng isang ina na naghihintay sa labas. Gusto sana ni Yuji kunin ang bangkay para maibalik sa ina pero pinigilan siya ni Megumi, kailangan nilang iwan ito para mas mataas ang tsansa nilang mabuhay. Nagkaroon sila ng pagtatalo pero pinatigil sila ni Nobara, time and place, sigaw niya. Pero bigla siyang nahulog sa sahig. Natarante si Megumi, dapat na-detect yun ng kanyang Shikigami. Pero paglingon niya, nakita niyang patay na ang kanyang divine dog, durog sa pader. Doon na siya nagalit, ibang usapan na kapag aso ang nadadamay. Sinabi ni Megumi kay Yuji na kailangan muna nilang umatras at balikan si Nobara, pero naputol ang salita niya nang may malamig na pakiramdam na dumaan sa kanya. Isang special grade curse ang biglang lumitaw sa harap nila. Pareho silang natigilan, hindi makagalaw. Pilit inabot ni Yuji ang Slaughter Demon, pero sa isang iglap, pinutol ng curse ang kanyang kamay. Kahit sugatan, pinigilan niya ang pagdurugo gamit ang sinturon. Desperado, sinubukan niyang tawagin si Sukuna, sinabing kung mamamatay siya, mamamatay din ito. Pero kumalma lang si Sukuna at sinabing may natitira pa siyang 18 daliri, hindi siya mawawala. At dahil wala siyang kontrol sa katawan ngayon, bahala si Yuji sa gusto niyang gawin. Pero nagbabala siya, kapag pinakawalan siya, papatayin niya sina Megumi at Nobara bago pa magawa ng curse. Wala nang ibang choice, sinabi ni Yuji kay Megumi na hanapin si Nobara at tumakas. Kapag ligtas na sila, magbigay siya ng signal para maipasa niya ang kontrol kay Sukuna. Ayaw pumayag ni Megumi sa una pero napilitan din. Ipinatawag niya si No, isang lumilipad na Shikigami, para makatakas at pinakawalan ng kanyang divine dogs para hanapin si Nobara. Samantala, naiwan si Yuji, mag-isang haharap sa special grade curse kahit wala siyang ideya kung paano gamitin ng maayos ang cursed energy. Tulad ng inaasahan, pinaglalaroan lang siya ng halimaw. Sa bawat suntok at galaw niya, wala itong epekto. Nang subukan niyang salagin ang atake ng curse, nagsimulang masira ang kanyang mga daliri. Unti-unting napuno ang isip niya ng takot at pagsisisi. Halos sumuko na siya, pero sa mismong sandaling yun, may bigla siyang naisip.
Ang mga curse ay nabubuo mula sa emosyon ng tao, kaya sinubukan ni Yuji na gamitin ang lahat ng takot, galit, at pagsisisi na nararamdaman niya. Ipinokus niya ito sa kanyang kamao para makapaglabas ng cursed energy. Sumugod siya sa curse gamit ang buong lakas pero madaling hinarang ng halimaw ang suntok niya. Buti na lang, narinig niya ang alulong ng Divine Dogs ni Megumi, senyales na ligtas na sila. Kaya binitawan na niya ang kontrol at hinayaan si Sukuna ang pumalit. Agad naramdaman ng curse ang biglaang pagtaas ng kapangyarihan at kinabahan ito. Pero imbes na atakihin agad, mas inuna ni Sukuna ang mang trip. Gusto niyang pahirapan si Yuji. Alam niyang hindi siya pwedeng dumiretso kay Megumi dahil babawiin lang ni Yuji ang katawan, kaya naisip niyang gamitin ang curse para ilabas si Megumi. Pero hindi sumunod ang curse kahit maayos niya itong hiniling, kaya napilitan siyang umatake. Mabilis niyang niregenerate ang kamay ni Yuji, hinarang ang atake, at sinimulan ng brutal niyang pagwasak sa halimaw. Isa-isa niyang pinutol ang mga paa at kamay nito at ipinako sa pader. Pero bumalik pa rin ang mga ito, parang proud pa ang curse sa sarili nito. Ngumiti si Sukuna. Oras na para ipakita ang tunay na Jujutsu. Ginamit niya ang kanyang curse technique, Domain Expansion, Malevolent Shrine. Sa isang iglap, napaira piraso ang curse sa loob ng domain, parang walang laban. Kinuha ni Sukuna ang isang daliri mula sa katawan nito bago tuluyang maglaho ang halimaw. Inis man, sinabi niyang tapos na ang trabaho at kung gusto ni Yuji bumalik ngayon na ang pagkakataon. Lumipas ang ilang segundo pero walang nangyari. Natuwa si Sukuna. Samantala, naramdaman ni Megumi na nagsara na ang domain, ibig sabihin, tapos na ang laban. Inaasahan niyang babalik si Yuji ng ligtas. Pero biglang nanlamig ang pakiramdam niya. Nasa likod niya si Sukuna. Ngumiti ito at sinabing nahihirapan si Yuji na bawiin ang katawan, pero sandali lang, magagawa rin niya. Kaya habang may oras pa, gumawa siya ng hakbang. Bigla niyang sinaksak ang dibdib niya at hinugot ang puso ni Yuji. Para kay Sukuna, hindi niya ito kailangan para gumalaw, pero si Yuji, mamamatay kapag bumalik siya nang wala iyon. Para sigurado, nilunok pa niya ang daliring nakuha niya sa curse. Ngayon, plano na niyang patayin si Megumi, trip lang. Pero hindi sumuko si Megumi. Naniniwala siyang babalik si Yuji. At kahit hindi kailangan ni Sukuna ang puso, sigurado siyang hamina ito. Kaya nagplano siya, kailangang mapaniwala si Sukuna na kailangan niyang pagalingin ang puso para lumaban. Ipinatawag niya si No at sumugod gamit ang sarili niyang lakas. Pero parang nakikipaglaro lang si Sukuna, iniiwasan lahat ng atake niya. Ipinatawag ni Megumi si Orochi, isang higanteng ahas, para hawakan si Sukuna habang umatake si No. Pero sa isang iglap, winasak ni Sukuna ang ahas at lumitaw sa likod ni Megumi, saka siya inihagis sa buong detention center. Buti na lang, sinalo siya ni No para sa safe landing. Dahil nawala na ang kanyang White Divine Dog at si Orochi, pinabalik na niya si No bago pa ito masira. Napansin ni Sukuna na gumagamit si Megumi ng anino para tawagin ang kanyang mga Shikigami, hindi tulad ng karaniwang teknik. Naintriga siya. Para sa kanya, sayang ang talento ni Megumi kung tatakbo lang siya sa laban. Tinanong niya bakit niya isinusugal ang buhay niya para kay Yuji. Sa isip ni Megumi, naalala niya ang isang babaeng may mabait na mata, isang taong nagsabi na imbes na ubusin ang oras sa pagkapuot sa iba, mas mabuting ilaan ito sa pagmamahal sa mga mahal sa buhay. Pero kahit mabuti siya, nakaranas pa rin siya ng malupit at hindi patas na kapalaran. Doon nagdesisyon si Megumi, ililigtas niya ang mga mabubuting tao at bibigyan sila ng patas na buhay. Kaya hindi siya susuko kay Yuji. Humanda siyang lumaban ulit pero bigla niyang napansin na nawawala ang mga marka ni Sukuna. Bumalik si Yuji. Sinabi ni Megumi na hindi niya kailanman pinagsisihan ang pagligtas sa kanya kahit delikado dahil alam niyang mabuting tao si Yuji. Ngayon na may kontrol na ulit si Yuji sa katawan niya, nagpasalamat siya at sinabi kina Megumi at Nobara na mabuhay sila ng matagal habang patuloy siyang duguan at unti-unting nanghihina. Ilang segundo lang bumagsak si Yuji sa kanyang tuhod at tuluyang namatay, may ngiti pa rin sa kanyang mukha. Pagbalik ni Gojo sa lungsod, ikinwento ni Kiyotaka Aichi ang lahat ng nangyari sa morgue. Agad napaisip si Gojo, mukhang sinamantala ng mga nakakataas ang pagkawala niya at ang paglitaw ng special grade curse para ipadala ang mga first year sa isang misyon na hindi nila kaya lahat para lang mapatay si Yuji. Dahil hindi nila nagustuhan ang desisyong ipagpaliban ang execution nito. Sa sobrang galit ni Gojo, naisip pa niyang patayin ang lahat ng higher-ups na labis ikinataranta ni Aichi. Buti na lang, dumating si Shoko Airi, ang school doctor, at agad nabawasan ang tensyon. Tinanggal niya ang tela na nakatakip sa bangkay ni Yuji, halatang excited pa siyang i-dissect at pag-aralan ito.
Samantala, nagluluksa sina Megumi at Nobara sa pagkawala ng kanilang kaibigan sa paaralan. Nilapitan sila ng isang second-year student, si Maki Zenen, na agad pinagalitan si Megumi dahil sa pagtawag sa kanya gamit ang apelyido lang. Kilala siya bilang pinakamahusay sa paggamit ng curse tools. Kasama niya ang dalawa pang second years, isang nagsasalitang panda na ang pangalan ay Panda, at si Togi Inumaki, isang curse speech user na nagsasalita lang gamit ang mga sangkap ng onigiri tulad ng salmon at tuna mayo. Humingi ng paumanhin si Panda sa timing pero inimbitahan sila sa Kyoto Sister School Exchange event. Karaniwan, second at third years ang sumasali pero suspended ang third years kaya sila ang kukunin. Isa itong taon ng 2 araw na event kung saan naglalaban ng mga estudyante mula sa 2 paaralan sa isang competition na pinaplano ng kanilang mga principal. Pumayag sina Megumi at Nobara at nagsimulang mag-training para rito. Habang nangyayari ang lahat ng iyon, may mas malala pang nagaganap sa loob ng katawan ni Yuji. Sa kanyang innate domain, nakaupo si Sukuna sa isang engranding trono na gawa sa tambak ng mga bangkay. Nakatingin siya kay Yuji, na galit at sinisigawan siya dahil pinatay siya. Sinubukan siyang suntukin ni Yuji, pero syempre, walang epekto. Nauwi lang sa pag-upo ni Sukuna sa ibabaw niya habang ipinaliwanag na nasa loob sila ng kanyang domain. Gusto niyang buhayin si Yuji dahil may gusto pa siyang makita. Naalala ni Yuji ang laban ni Megumi at doon nag-alok si Sukuna ng isang kasunduan, bubuhayin niya si Yuji, kapalit ng 1 minuto na kontrol sa kanyang katawan kapag nagising siya at hindi ito maaalala ni Yuji. Tumanggi si Yuji, wala siyang tiwala kay Sukuna matapos ang ginawa nito. Kaya nangako si Sukuna, hindi siya papatay o mananakit ng kahit sino sa loob ng 1 minutong iyon. At sa mundo ng Jujutsu, kapag may kasunduan, may kaparusahan ng lalabag. Nagkunwari si Yuji na pumapayag, pero biglang umatras, sight. Sinabi niyang buhayin siya ng walang kapalit. Hindi pumayag si Sukuna. Kaya nagkasundo sila, lalaban sila hanggang kamatayan, at kung sino ang manalo, siya ang masusunod. Pagkasabi pa lang nito, agad hiniwan ni Sukuna ang ulo ni Yuji. Samantala, si Aichi, halos hindi alam kung paano napunta sa isang silid kasama si Gojo. Doon, nagsimulang magsalita si Gojo tungkol sa dahilan kung bakit siya naging guro. Para sa kanya, bulok at duwag ang sistema ng mga nasa taas. Kailangan ng revolusyon sa mundo ng Jujutsu. Oo, kaya niyang patayin ang mga ito pero papalitan lang sila ng kaparehong klase ng tao. At mawawalan pa siya ng kakampi. Kaya pinili niyang turuan ang bagong henerasyon para sila ang magdala ng tunay na pagbabago pagdating ng panahon. Tinawag sila ni Shoko, handa na siyang simulan ang dissection. Pero sa gulat ng lahat at bahagyang pagkadismaya ni Shoko, biglang bumangon si Yuji. Parang walang nangyari, binati pa niya sila. Sa huli, sinabi ni Gojo kay Shoko na panatilihing patay si Yuji sa records para mabigyan siya ng oras na lumakas muli bago siya muling targetin ng mga nasa itaas. Plano ni Gojo na ibalik si Yuji sa eksena sa tamang oras, eksakto para sa Kyoto Sister School Exchange event sa loob ng 1.5 buwan. Habang sina Megumi at Nobara ay nagsasanay kasama ang mga second years, si Gojo naman ay lihim na tinitrain si Yuji. Ayon kay Gojo, mas magaling si Yuji sa close combat kumpara sa ibang first years, pero kulang siya sa basic na kaalaman sa Jujutsu at sa tamang paggamit ng cursed energy. Para ipaliwanag, kumuha si Gojo ng 2 lata ng juice. Yung isa, itinulak niya gamit ang malakas na puwersa. Yung isa naman, pinaikot niya. Ipinaliwanag niya na ang una ay gamit ang cursed energy, habang ang pangalawa ay gamit ang cursed technique. Nalito si Yuji, kaya gumamit si Gojo ng mas simpleng example, ang cursed energy ay parang kuryente, habang ang cursed techniques ay parang appliances. Mahirap kontrolin ang raw cursed energy, pero kapag na-channel ng tama, nagagamit ito para gumawa ng mas komplikado at precise na epekto, gaya ng appliances. Na-excite si Yuji na matuto ng curse techniques pero agad siyang pinigilan ni Gojo. Karamihan daw sa sorcerers ay ipinapanganak na may sariling teknik maliban sa ilang basic tulad ng paggamit ng shikigami o paggawa ng simpleng barriers. Kaya para kay Yuji, mas mahalaga na matutunan niyang isama ang cursed energy sa kanyang fighting style. Naalala ni Gojo na nagawa na ito ni Yuji noon sa detention center kaya pinasubok niya ulit. Pero kahit ilang suntok ang gawin ni Yuji, walang lumalabas na cursed energy. Ipinaliwanag ni Gojo na noon napuno siya ng negatibong emosyon, takot, galit, pagsisisi, kaya kusa itong lumabas. Pero ngayon, kailangan niyang matutunan kung paano ito ay activate kahit sa pinakamaliit na emosyon at kung paano ito kontrolin para hindi masayang. Ang training ni Yuji, manood ng walang katapusang movies, iba't ibang genre, iba't ibang emosyon habang may kasama siyang isang cursed corpse doll.
Ang manika ay aatake kapag hindi nito nararamdaman ang steady flow ng cursed energy mula kay Yuji. Ang unang goal matapos ang isang buong pelikula nang hindi nagigising ang manika. Dito niya matututunan kung paano panatilihin ang consistent na cursed energy kahit anong emosyon ang maramdaman niya. Unti-unting tataasan ni Gojo ang required output. Bago umalis, tinanong ni Gojo kung nakausap ba niya si Sukuna habang patay siya, lalo na kung may naging kasunduan ba sila. Sumagot si Yuji na parang may napag-usapan sila, pero hindi niya maalala kung ano. Iniwan siya ni Gojo para magpatuloy sa training. Samantala, sakay ng kotse si Gojo kasama si Aichi papunta sa isang meeting. Bigla niyang pinahinto ang sasakyan, bumaba, at sinabing magpatuloy si Aichi nang wala siya. Hindi na nagtanong si Aichi, at agad umalis. Ilang sandali lang, inatake si Gojo. Isang kakaibang cursed spirit, isang one-eyed na nilalang, ang sumugod sa kanya. Gumawa ito ng maliit na bulkan sa tabi ni Gojo at pinasabog siya ng matinding lava, sinusunog ang buong paligid. Akala ng curse, tapos na si Gojo. Pero unti-unting nawala ang usok at nakatayo pa rin si Gojo, parang walang nangyari, kinokontrol pa ang lava sa paligid niya. Napansin niya na kakaiba ang curse, nakakapagsalita ito ng maayos at malamang mas malakas pa kaysa sa inaakala. Hindi pa tapos ang laban. Nagpakawala ang curse ng maliliit na nilalang ember insects na lumipad papunta kay Gojo. Hinarang niya ang mga ito bago pa tumama pero bigla silang sumabog sa apoy matapos maglabas ng nakakairitang tunog. Sumugod muli ang curse, sinubukang sunugin si Gojo sa malapitan sa pamamagitan ng paghawak sa kanya. Muli, inakala nitong nanalo na siya pero nagkamali na naman siya. Napatulala ang cursed spirit, sigurado siyang nahawakan niya si Gojo. Pero itinama siya ni Gojo, hindi siya ang nahawakan nito kundi ang infinity sa pagitan nila. Para ipakita, pinahawak ni Gojo ang kamay niya sa curse. Inunat ng halimaw ang kamay nito pero kahit anong gawin niya, hindi niya tuluyang maabot si Gojo. Ipinaliwanag ni Gojo na hindi talaga napipigilan ang galaw pero habang papalapit ito, lalo itong bumabagal, parang hindi na makakarating. Bigla niyang tinulungan ng curse na isara ang distansya, hinawakan niya ang kamay nito at sinuntok ng malakas. Mula doon, naging one-sided ang laban. Halos paglaruan lang ni Gojo ang cursed spirit. Habang bumabangon ng halimaw mula sa isang atake, biglang nawala si Gojo para silipin si Yuji. Nadatnan niya si Yuji na sobrang tutok sa panonood ng pelikula at kahit kinakausap siya ni Gojo, hindi nag-a-activate ang cursed corpse doll. Ibig sabihin, kaya na niyang kontrolin ang cursed energy niya ng tuloy-tuloy. Sa bilis ng improvement na yon, na-impress si Gojo. Kaya dinala niya si Yuji pabalik sa laban para ipakita ang tuktok ng Jujutsu techniques, domain expansion. Nakilala ng cursed spirit si Yuji bilang vessel ni Sukuna at nagtaka kung ano ang plano ni Gojo. Mukhang bahagi ito ng mas malaking plano, gusto nilang pigilan si Gojo at gamitin si Yuji at Sukuna para sa sarili nilang layunin. Naisip ng curse na baka alam na ni Gojo ang lahat at dinala si Yuji dahil hindi siya pwedeng patayin ito. Pero ayon kay Gojo, hindi iyon ang dahilan, dala niya si Yuji para sa isang extra lesson. Pinagtawanan pa niya ang curse, sinabing mahina lang ito at walang dapat ikabahala. Dahil dito, nagalit ng husto ang cursed spirit, literal na sumabog ang ulo nito sa galit. Ginamit nito ang kanyang domain expansion, Coffin of the Iron Mountain, at hinayla sina Gojo at Yuji papasok sa domain nito. Habang nasa loob, nagsimulang magturo si Gojo. Ipinaliwanag niya na ang domain ay isang espasyo na pinupuno ng cursed technique gamit ang napakalaking cursed energy. Kapag nasa loob ka nito, lumalakas ang user, at lahat ng atake nito ay siguradong tatama. May ilang paraan para makaligtas, kontrahin gamit ang sariling curse technique, tumakas na halos imposible, o gumamit ng sariling domain dahil kapag nagbanggaan ang dalawang domain, ang mas refined ang mananaig. Sa puntong iyon, tinanggal ni Gojo ang kanyang blindfold at ipinakita ang kanyang matingkad na asol na mga mata. Ginamit niya ang kanyang domain, Infinite Void. Dinala niya ang lahat sa loob ng kanyang walang hanggang espasyo, isang mundo ng walang katapusang impormasyon at sensasyon. Hindi makagalaw ang cursed spirit, parang napako sa lugar. Sa loob ng domain ni Gojo, wala itong laban. Sinabi ni Gojo na hindi niya ito papatayin agad, may mga tanong pa siya. Pero sa isang iglap, pinunit niya ang ulo nito. Naglaho ang domain, at tinapakan ni Gojo ang ulo ng curse, buhay pa pero hindi makagalaw, at tinanong kung sino ang nag-utos dito. Tumanggi itong sumagot. Biglang may tumubong higanteng puno mula sa lupa, at kumalat ang mga bulaklak sa paligid. Napatigil sina Gojo at Yuji, naakit sa kagandahan nito. Pero mabilis naka-recover si Gojo, isa itong curse technique na nagpapahina ng fighting spirit. Huli na, dahil may isa pang cursed spirit na biglang dumating, kinuha ang ulo ng volcano curse at tumakas.
Pinabayaan muna ito ni Gojo, parang walang problema. Sa halip, tumingin siya kay Yuji at sinabi, kailangan nilang maging mas malakas. Kailangan nilang umabot sa level na kayang makipaglaban sa ganitong klaseng kalaban. Kaya simula ngayon, dodoblehin ang training, mas maraming pelikula at sparring kasama si Gojo sa loob ng 1 buwan. Pagkatapos ng matinding training, plano ni Gojo na isabak si Yuji sa mas mahihirap na misyon para matuto siya sa aktwal na laban, handa na siyang ipakita ang bagong lakas niya sa darating na exchange event. At dumating na nga ang araw ng pagdating ng Kyoto School kasama ang kanilang principal at mga estudyante. Habang naghihintay, pinag-uusapan ng Tokyo second years ang kaba nila. Alam kasi nilang posibleng inilagay nila sa panganib ang mga first years, lalo na't ang Kyoto principal ay isa sa mga nasa likod ng plano sa detention center incident. Pero para kay Maki, si Yuji talaga ang target noon at ngayong patay na siya, wala na silang dapat ipag-alala. Sa katunayan, mas dapat silang mag-alala sa ugali ng Kyoto students na kilala sa panghahara sa Tokyo side. At parang sinadya nga, biglang dumating ang dalawang Kyoto students, si Aoi Todo, isang napakalakas na brawler, at si Mai Zenen, kambal ni Maki. Paglapit pa lang nila kina Megumi at Nobara, agad na ng gulo si Mai, sinabi niyang baka wala naman talaga silang pakialam sa pagkamatay ni Yuji, dahil kalahati naman itong halimaw na nagpapanggap bilang sorcerer. Pinatigil siya ni Todo, wala siyang pakialam sa drama. Ang gusto lang niyang malaman, sapat ba ang lakas ng mga first years para pumalit sa isang second year na wala, si Yuta Okoso. Nauwi sa parang comedy ang tensyon ng harmony ni Todo si Megumi, dahil lang sa boring daw ang taste nito sa babae. Habang pinipigilan ni Mai si Nobara, nagsimula ang laban ni Todo at Megumi. Kilala si Todo bilang halimaw sa close combat na kapag-exercise siya ng 5 grade 1 at isang special grade curse sa nakaraang taon. Sinubukan ni Megumi na lumayo at mag-strategy, pero halos wala siyang laban. Tuluyang na-domine siya ni Todo hanggang sa magdesisyon siyang ilabas na ang buong lakas niya. Pero bago pa siya makagawa ng move, ginamit ni Toge Inumaki ang kanyang curse speech para pigilan si Todo at si Panda naman ang ham attack dito palayo. Ramdam ni Todo na may tinatago pang lakas si Megumi, kaya ngumiti siya at sinabing aabangan niya ang laban nila sa exchange event. Samantala, sa kabilang side, naglaban sina Nobara at Mai at natalo si Nobara, nakahandusay habang tinututukan ng baril ni Mai. Pero dumating si Maki para protektahan siya. Nag-away ang magkapatid, at dito nalaman na halos wala talagang curse technique si Mai, kaya niyang lagyan ng cursed energy ang mga bagay, pero limitado lang. Si Maki naman, wala talagang cursed energy. Para makakita ng curses, kailangan pa niya ng espesyal na salamin, at puro curse tools ang gamit niya sa laban. Ginagawa niya ang lahat ng ito para patunayan ng sarili laban sa pamilyang minamaliit siya. Habang nagtatalo sila, bumangon si Nobara at ginamit ang pagkakataon para i-lock ang galaw ni Mai. Buti na lang, hindi na lumala ang sitwasyon, tinawag ni Todo si Mai at sinabing kailangan na nilang umalis para sa sightseeing activity. Habang naglalakad sina Nobara at Maki, nagtanong si Nobara kung totoo bang wala talagang cursed energy si Maki. Umamin ito, at ipinaliwanag ang sitwasyon niya. Sa kabila ng lahat, patuloy siyang lumalaban. Samantala, nakipagkita si Gojo kay Principal Gaku Gonji ng Kyoto. Imbes na si Principal Yaga ang kausap, siya ang humarap para direktang harapin ang issue, ang pagtatangkang patayin si Yuji. Binanggit niya ang pag-atake ng 2 special grade curses, ang insidente ni Geto noong nakaraang taon, ang lakas ng mga estudyante tulad ni Yuta, at ang paglitaw ni Sukunes Bessel. Para kay Gojo, malinaw na, ang konserbatibong sistema ng mga nasa taas ay unti-unting guguho. At kapag nangyari yun, hindi lang siya ang lalaban sa kanila. Malapit na ang pagbabago sa mundo ng Jujutsu. Sa ibang bahagi ng Tokyo, may isang mahiyain at hindi sikat na estudyante na nagngangalang Junpei Yoshino. Malupit siyang binubuli ng isang grupo ng mga delinkwente na pinagbintangan siyang bastos na tumitig sa isang babaeng estudyante. Sa ngalan ng katarungan, pinagtulungan nila siyang bugbugin hanggang mapunit at mabahira ng dugo ang kanyang uniforme habang tinatawanan ang kanyang kalagayan. Isang araw, nag-cut siya ng klase para manood ng sine, pero sa malas, naroon din ang parehong mga bully at nakaupo pa sa harap niya. Habang tumatakbo ang pelikula, maingay at bastos ang mga ito na parang kanila ang buong sinehan. Biglang may lumitaw na isang lalaking may mahabang kulay abong buhok sa likod nila at pinagsabihan silang ayusin ang asal bago niya sila brutal na pinatay at iniwan ng kanilang mga katawan na lubhang deform at nakakatakot tingnan. Sinundan ni Junpei ang lalaki upang komprontahin ito at tinanong kung may paraan din ba para magawa niya iyon sa ibang tao. Samantala, dumating ang mga sorcerer sa crime scene bago pa ang pulisya. Mula sa Tokyo Jujutsu High, ipinadala si Yuji Itadori kasama ang kanyang supervisor na si Kento Nenami, isang grade 1 sorcerer.
Si Nenomi ay seryoso, istrikto, at laging sumusunod sa mga patakaran, kabaligtaran ni Satoru Gojo. Tinuruan niya si Yuji tungkol sa curse residuals, mga bakas ng cursed energy na naiiwan matapos gumamit ng curse technique. Habang iniimbestigahan nila ang lugar, napansin ni Yuji ang isang bakas ng cursed energy at sinundan nila ito upang matunton ang may kagagawan. Pinaghinalaan nilang isang cursed spirit ang responsable dahil sa CCTV footage, wala namang ibang kainahinalang tao maliban sa isang ordinaryong estudyante. Kalaunan, hinarang sila ng dalawang curse at hinati ni Nenomi ang laban sa kanila. Habang nakikipaglaban, ipinaliwanag ni Nenomi ang kanyang teknik kung saan kaya niyang lumikha ng weak point sa katawan ng kalaban gamit ang 7:3 ratio sa isang invisible na linya sa katawan nito, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang magdulot ng matinding pinsala kahit sa mas malalakas na kalaban. Ipinakita niya ito sa pamamagitan ng pagputol sa mga bahagi ng katawan ng curse sa isang mabilis na galaw, kahit hindi pa niya inilalabas ng buo ang kanyang talam at gamit lamang ang likod nito. Si Yuji naman ay hinarap ang sarili niyang kalaban at ginamit ang move na natutunan niya kay Gojo na tinatawag na Divergent Fist. Napansin na may kaunting delay sa pagitan ng kanyang suntok at cursed energy kaya nagiging dalawang impact ang isang atake, at nabutas niya ang katawan ng curse gamit ito. Napansin ni Nenomi ang kakaibang detalye habang pinapanood si Yuji at na-realize niyang kailangan pa niyang paghusayin ang kanyang paggamit ng cursed energy, ngunit napansin din niya ang isang relo sa kamay ng kalaban. Agad niyang pinigilan si Yuji at sinabing huwag itong i-exercise dahil pinaghihinalaan niyang tao ang kanilang kalaban. Kinumpirma ito ni Shoko Airi matapos suriin ang mga bangkay. Ayon sa kanya, ang mga katawan ng mga biktima ay binago ng isang curse technique katulad ng nangyari sa mga pinatay sa sinehan. Binago rin ang kanilang brainstem na nagdulot ng kalituhan at nagbigay sa kanila ng kakayahang gumamit ng cursed energy. Sinabi niya kay Yuji na namatay ang mga ito dahil sa shock mula sa matinding pagbabago ng kanilang katawan kaya hindi si Yuji ang pumatay sa kanila. Matapos ang tawag, napagtanto ni Nenomi at Yuji na isang mapanganib na kalaban ang kanilang kinakaharap at naghanda silang lumaban ng buong lakas. Samantala, ang misteryosong lalaking may kulay abong buhok ay nagpakilala bilang Ma ito at dinala si Junpei sa ilalim ng lupa upang sagutin ang kanyang mga tanong. Ipinaliwanag niya na may mga espesyal na cursed spirits na tinatawag na special grade curses na nabubuo mula sa kolektibong takot ng mga tao, tulad ng mga urban legend gaya ng Bloody Mary at ng Nine-Tailed Fox. Hindi lamang ito limitado sa mga kwentong multo kundi pati sa takot ng tao sa kalikasan na nagreresulta sa pagbuo ng mga makapangyarihan at matatalinong cursed spirits na lampas sa imahinasyon. Ipinaliwanag ni Ma ito na isa rin siyang cursed spirit, isinilang mula sa galit at takot ng tao sa kapwa nila tao. Kinabukasan, iniulat ni Kento Nenomi na malapit na niyang matunton ang pinagtataguan ng kanilang target. Samantala, inatasan sina Yuji Itadori at Kiyotaka Aichi na imbestigahan ng isa pang estudyanteng nakita sa eksena, si Junpei, dahil pinaghihinalaan itong isang masamang jujutsu sorcerer na may kinalaman sa insidente. Pagkaalis ni Yuji, tinanong ni Aichi si Nenomi kung nahanap na ba nito ang hideout. Sumagot si Nenomi na oo, pero mas pinili niyang huwag isama si Yuji dahil masyado pa itong bata para sa ganoong mapanganib na operasyon. Habang nag-uusap sina Junpei at Ma ito, ipinapakita ni Ma ito ang isa sa kanyang eksperimento, isang malaking amorphous na kulay ube na nilalang na may mga mata, at ipinaliwanag na gusto niyang malaman kung gaano kalaki ang kayang gawing anyo ng isang tao. Ibinigay niya kay Junpei ang isa pang subject at sinabing sinubukan naman niyang gawing sobrang liit ang mga tao gamit iyon. Napansin ni Ma ito ang pagiging kalmado at tila walang pakialam ni Junpei habang tinitingnan ang mga ito. Ipinaliwanag ni Junpei na alam niya kung gaano kalupit ang mga tao kaya wala na siyang nararamdaman kapag nakakakita siya ng hindi kilala na patay o naghihirap. Nakita ni Ma ito ang galit na nasa loob niya at lalo pa itong pinalala sa pagsasabing gawin niya ang kahit anong gusto niya sa mga tao dahil susuportahan siya nito ng buo. Samantala, nakita ni na Yuji at Aichi si Junpei sa labas ng kanyang bahay na nakakasual na damit, tanda na matagal na itong hindi pumapasok sa paaralan. Sinundan siya ni Yuji sa kalye at hinintay na makarating sila sa isang walang tao na lugar bago nagpakawala si Aichi ng isang flyhead, isang mababang uri ng curse na hindi pa nga umaabot sa grade 4 para subukan kung may kakayahan si Junpei sa jujutsu. Kapag napatunayang meron, agad siyang huhulihin para tanungin tungkol sa insidente. Samantala, pumasok si Nenomi sa underground hideout ni Ma ito. Napansin ni Ma ito na hindi si Satoru Gojo ang kanyang kaharap habang si Nenomi naman ay gustong tapusin agad ang laban dahil ayaw niyang mag-overtime. Napansin niya ang pagkakapareho ni Ma ito at Gojo, parehong may magaan at tila walang pakialam na ugali na nagtatago ng kanilang tunay na lakas at panganib. Mabilis niyang pinutol ang isang braso ni Ma ito gamit ang kanyang ratio technique ngunit agad itong tumubo muli.
Ipinaliwanag ni Ma ito na ang kanyang curse technique na idol transfiguration ay kayang baguhin ng hugis ng kaluluwa. Ayon sa kanya, ang katawan ay refleksyon lamang ng kaluluwa, kaya hindi siya nagpapagaling, pinapanatili lang niya ang anyo ng kanyang kaluluwa. Ipinakita niya kay Nanomi ang ilan sa kanyang mga human experiments na sumailalim sa iba't ibang pagbabago ng kaluluwa, at sinabi niyang mahirap pag-eksperimentuhan ang mga ordinaryong tao dahil kadalasan ay namamatay ang mga ito. Nais niyang malaman kung ganoon din ba ang mangyayari sa mga Jujutsu sorcerer na tila balak niyang gawing susunod na subject si Nanomi. Walang pakialam si Nanomi at tiningnan lamang ang oras sa kanyang relo, alas 5:30 na ng hapon at matatapos ang kanyang trabaho ng alas 6, kaya kailangan niyang tapusin ang laban bago pa siya mag-overtime. Samantala, pagdating ni Junpei sa kanyang bahay, nadatnan niya ang isa niyang guro na naghihintay sa labas ng gate. Pinagsabihan siya nito dahil hindi siya dumalo sa libing ng 3 bully na tinawag pa nitong mga kaibigan niya. Dahil dito, bumalik sa isip ni Junpei ang lahat ng sakit na dinanas niya sa kamay ng mga iyon at napuno siya ng galit at puot, pati na rin sa guro. Naalala niya ang sinabi ni Ma ito at muntik na niyang sampain ang guro, ngunit biglang sumulpot si Yuji mula sa gilid upang hulihin ang flyhead na aksidenteng napakawala ni Aichi kahit may ibang tao sa paligid. Habang hinuhuli ang curse, napansin ni Yuji na nakatingin dito si Junpei, tanda na nakikita rin niya ito. Matapos nilang paalisin ng guro, kinausap ni Yuji si Junpei at hiniling na sumama ito sa kanya dahil may ilang tanong siya rito. Nagpatuloy ang laban sa ilalim ng lupa habang iniiwasan ni Kento Nanomi ang mga human specimen na ginagamit ni Ma ito laban sa kanya. Binabago at pinapalaki ni Ma ito ang mga ito upang umatake, at sa isang sandali ay napunta si Nanomi sa ibabaw ng ulo ng isa sa mga nilalang. Mahina itong umungol at humingi ng tulong habang umiiyak. Naalala ni Nanomi ang sinabi ni Shoko Airi, kapag ang isang tao ay na-transfigure na, hindi na ito maibabalik sa dati, kaya ang tanging magagawa ay tapusin ang paghihirap nito. Pinunasan niya ang luha nito at hindi pinansin ang panunuya ni Ma ito, sinabing hindi niya hinahayaang makaapekto ang personal na damdamin sa kanyang trabaho. Ngunit nakita ni Ma ito ang katotohanan, nararamdaman niyang nanginginig ang kaluluwa ni Nanomi. Sinamantala niya ang sandaling iyon at sinubukang hawakan ang kaluluwa ni Nanomi, ngunit umatras agad si Nanomi bago pa ito tuluyang makakilos, habang binabago ni Ma ito ang kanyang ibabang bahagi ng katawan upang maging parang paan ng USA para sa mas mabilis na galaw. Sa kabutihang palad, naprotektahan ng kaluluwa ni Nanomi ng kanyang cursed energy, ngunit kung mahawakan pa siya ni Ma ito ng ilang beses, tuluyan na itong makokontrol. Pagsapit ng alas 6 ng gabi, opisyal nang nag-overtime si Nanomi. Dahil dito, na-activate ang isang time-based na binding vow na nagpapalaya sa buong cursed energy na sinasadya niyang pigilan kanina. Ginamit niya ang kanyang ratio technique sa pader upang pabagsakin ito, pinilit si Ma ito na umiwas sa mga gumuguhong debris. Bigla siyang sumulpot sa harap ni Ma ito at pinutol ang isa nitong paa. Pagkatapos nito, sinabi ni Nanomi na oras na niyang umatras at ipagpapatuloy na lamang nila ang laban kung muli silang magkikita at parehong buhay pa. Samantala, kasama ni Yuji Itadori si Junpei, ngunit hindi niya makontak si Kiyotaka Aichi dahil abala ito sa paghuli sa isa pang nakatakas na curse. Pinagmasdan ni Junpei si Yuji at napansin ang spiral na disenyo sa kanyang uniform, at naalala ang sinabi ni Ma ito na maging palakaibigan sa mga taong may ganitong marka dahil sila ay mga Jujutsu sorcerer. Nainip si Yuji at siya na mismo ang nagtanong kay Junpei kung may napansin ba itong kakaiba sa sinehan bago ang mga pagpatay, ngunit itinanggi nito at sinabing nagsimula lamang siyang makakita ng mga curse matapos ang insidente. Naniwala si Yuji sa sagot nito at hiniling na maghintay sila sa kanyang superior para sa karagdagang tanong. Dahil kumbinsido siyang inosente si Junpei, nakipagkwentuhan siya rito upang mas makilala ito. Nagkasundo sila sa usapan tungkol sa mga pelikula dahil mahilig si Junpei sa films at si Yuji naman ay napilitang manood ng marami nito sa kanyang training. Habang masiglang ini-explain ni Junpei ang analysis niya sa isang horror film, dumating ang kanyang ina at nakita silang magkasama. Tinanong nito kung kaibigan ba si Yuji, at agad naman itong sumagot na kahit kakakilala pa lang nila, umaasa siyang magiging magkaibigan sila. Inanyayahan siya nitong maghapunan at nagsimulang magkwento si Yuji ng mga nakakatawang karanasan niya noong bata pa siya at sa school, na ikinatawa ng husto ng ina ni Junpei, marahil dahil medyo nakainom na rin ito. Umabot pa sa puntong binigyan niya si Yuji ng plato at pinagawa ito ng kung anong nakakatawa, at nagulat si Junpei na mag-perform si Yuji ng isang eksena mula sa pelikula. Natuwa si Junpei at nag-usap pa sila tungkol dito bago nila napagpasyahang panoorin ang pelikula ng magkasama. Pagkatapos nito, umalis na si Yuji upang bumalik. Ngunit dumating ang trahedya ng gabing iyon. Kinabukasan, ipinaalam ni Nanomi kay Yuji na patay na ang ina ni Junpei. Lubos itong naguluhan dahil maayos naman ito noong nakaraang araw.
Ipinaliwanag ni Nanami na may nag-iwan ng isa sa mga hindi selyadong daliri ni Ryaman Sukuna sa mesa kung saan natutulog ang ina ni Junpei, kaya maraming cursed spirits ang naakit dito. Isa sa mga ito ang pumatay sa kanya. Ngunit nang dumating ang mga Jujutsu sorcerer sa lugar, malinis na ang kwarto at ang katawan ng ina ni Junpei, o kung ano man ang natira rito, ay maayos na nakahiga sa kama at tinakpan ng kumot. Tinanong ni Yuji Itadori si Kento Nanami kung kumusta ang lagay ni Junpei, ngunit sinabi ni Nanami na nawawala ito at iyon ay isang napakadelikadong balita. Inutusan niya si Yuji na hanapin si Junpei at siguraduhing wala itong gagawing padalos-dalos. Ngunit huli na ang lahat. Nang matagpuan ni Junpei ang kanyang ina na patay sa kusina, tuluyang nadurog ang kanyang puso. Dumating si Ma ito ang may kagagawa ng paglalagay ng daliri at nagpanggap na umaalalay habang minamanipula si Junpei, tinulungan itong magising ang kanyang cursed powers at itulak sa paghihiganti laban sa mga taong nanakit sa kanya. Kinabukasan, ibang tao na si Junpei. Wala na siyang emosyon, isa na lamang siyang hungkag na anino ng dati niyang sarili. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa paaralan na ngayon ay nababalot ng isang misteryosong madilim na dome. Pumasok siya sa auditorium kung saan ginaganap ang awarding ng mga senior. Lahat ng estudyante ay walang malay, maliban sa senior na nambuli sa kanya at sa gurong nanood lang ngunit hindi siya ipinagtanggol. Dumaan siya sa mga nakahandusay na estudyante at sa guro na pilit siyang pinipigilan, ngunit sawa na si Junpei sa pagiging mabait buong buhay niya. Lumapit siya sa senior at tinanong kung ito ba ang nag-iwan ng daliri sa kanilang bahay, ngunit wala itong ideya sa sinasabi niya. Gayunpaman, nagpa siya na si Junpei, tapusin na ang lahat. Tinusok niya ang senior gamit ang kanyang curse technique at agad itong nalason, nang hina ang katawan nito at nagkaroon ng asul na marka ang mukha. Nilapitan niya ito at sinuntok ng malakas dahilan upang bumagsak ito sa sahig at sunod-sunod niya itong sinipa habang sinasabing mamamatay ito kahit pa may kinalaman o wala sa pagkamatay ng kanyang ina dahil sapat na ang sakit na idinulot nito sa kanya. Gamit ang kanyang kapangyarihan, itinaas niya ang senior at sinakal, ngunit biglang bumukas ang pinto at dumating si Yuji, pinigilan siyang ituloy ang ginagawa. Doon napagtanto ni Yuji na hindi na ito ang kaibigan na nakilala niya, may nagbago na. Hinabol niya si Junpei palabas ng auditorium at inatake gamit ang kanyang Divergent Fist, ngunit hinarang ito ni Junpei sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang Shikigami na isang jellyfish na tinatawag na Moondregs, na kayang saluhin ang puwersa ng mga blunt attacks. Binalaan ni Junpei si Yuji na huwag makialam, ngunit hindi ito nakinig, kaya binalot niya si Yuji ng jellyfish upang pigilan ito habang tinatapos niya ang kanyang balak. Ngunit bago pa siya makaalis, kumawala si Yuji mula sa mga galame at sinuntok ang Moondregs, dahilan upang mahulog silang dalawa palabas ng bintana. Habang bumabagsak, nagtataka si Junpei kung bakit walang epekto ang laso ng Moondregs kay Yuji. Tumalon si Yuji kasunod niya, at sinubukan ni Junpei na atakihin siya gamit ang dalawang matutulis na galame, ngunit naiwasan ito ni Yuji at itinulak pababa bago siya suntukin ng diretso sa mukha, dahilan upang mapaupo siya sa lupa. Sinubukan ni Yuji na kausapin siya at pinagsabihang pinipilit lamang niyang bigyang katwiran ang kanyang ginagawa at dapat niyang isipin kung sulit bang talikuran ang masayang buhay na mayroon siya kasama ang kanyang ina. Dahil dito, napaiyak si Junpei at sumigaw na kailangan niyang paniwalaan na walang puso ang mga tao dahil kung meron, ibig sabihin ay sinadya nilang saktan siya at ang kanyang ina. Inatake niya si Yuji gamit ang dalawang galame at tinanggap ni Yuji ang tama. Nagsorry siya kay Junpei sa mga nasabi niya kanina nang hindi isinasaalang-alang ang nararamdaman nito. Inalok ni Yuji Itadori kay Junpei na sumama sa Tokyo Jujutsu High kung saan makakakuha siya ng tulong mula sa mahuhusay na estudyante at guro para lumakas at mahanap ang taong may kagagawan sa pagkamatay ng kanyang ina. Ngunit sa sandaling handa na sanang sumuko si Junpei, biglang lumitaw si Ma ito at itinulak si Yuji sa pader gamit ang kanyang nagbagong braso. Sumigaw si Yuji kay Junpei na tumakbo palayo, ngunit nanatili ito at sinubukang ipagtanggol si Ma ito, sinasabing mabuti itong tao. Bigla niyang naramdaman ng malamig na kamay ni Ma ito sa kanyang balikat at napahinto ang tibok ng kanyang puso. Tumawa si Ma ito at sinabing wala ring pinagkaiba si Junpei sa ibang tao bago niya ginamit ang Idol Transfiguration upang gawing isang deform at kulay abong halimaw si Junpei. Pagkatapos nito, binitawan niya si Yuji at nagsimula ang ikalawang round ng kanilang laban. Ngunit walang balak makipaglaban si Yuji, niyakap niya ang nagbabagong anyo ni Junpei at sumigaw kay Ryaman Sukuna, nangakong gagawin ang kahit ano kapalit ng pagbabalik kay Junpei sa dati nitong anyo. Tumanggi si Sukuna, at ang tanging narinig ni Yuji ay ang pagtawa ng dalawang halimaw. Mahinang hinawakan ng curse na si Junpei ang damit ni Yuji at nagtanong ng bakit bago tuluyang mamatay. Sa galit, sinuntok ni Yuji si Ma ito at nagulat ito nang makitang dumyugo siya.
Napagtanto ni Ma ito na nataman siya ni Yuji hindi dahil sa lakas, kundi dahil natutunan itong tamaan ang mismong kaluluwa, isang kakayahang nakuha dahil sa presensya ni Sukuna sa loob niya. Sa sandaling iyon, punong-puno ng galit ang bawat hibla ng katawan ni Yuji at determinadong patayin si Ma ito. Sunod-sunod niyang ginamit ang Divergent Fist, ngunit iniwasan lahat ni Ma ito sa pamamagitan ng paglipad gamit ang kanyang pakpak. Hindi sumusuko si Yuji at patuloy na umatake, ngunit nagbago si Ma ito sa opensiba sa pamamagitan ng paghubog ng kanyang braso bilang mga nakamamatay na sandata. Napilitang lumabas si Yuji ng gusali upang umiwas sa mga talam at hinawakan niya ang sobrang hamabang braso ni Ma ito, hinihila ito pababa sa pag-asang may limitasyon ng kakayahan nito. Biglang sumakit ang kanyang kamay, naglabas ng mga tinik si Ma ito sa kanyang braso. Ngunit sa halip na bumitaw, lalo pang hinailan ni Yuji hanggang bumagsak si Ma ito sa ground floor. Sinuntok niya ang lupa upang magtaas ng alikabok, ginamit ito bilang takip upang makalapit at suntukin si Ma ito sa tiyan. Kagad namang naglabas si Ma ito ng mahahabang spike mula sa kanyang katawan na tumagos sa katawan ni Yuji. Naiinis si Ma ito dahil hindi pa rin nagiging si Sukuna si Yuji, kaya direkta niyang ginamit ang Idol Transfiguration sa kaluluwa ni Sukuna. Bigla siyang napunta sa isang kakaibang espasyo kung saan nakita niya si Sukuna na nakaupo sa isang trono na napapalibutan ng mga bungo. Tinawag siya ni Sukuna na parang isang peste at binalaan na huwag na itong uulitin bago siya ibalik sa realidad. Agad hinawakan ni Yuji ang mukha ni Ma ito at paulit-ulit na pinagbangga ang kanilang mga ulo, ngunit nang bitawan niya ito, nawala si Ma ito at lumitaw sa likuran niya na may malaking sandatang parang mace na nakakabit sa kanyang braso. Dumating si Kento Nanami upang iligtas si Yuji bago pa umatake si Ma ito. Napansin ni Nanami na dumudugo ang ilong ni Ma ito at tinanong si Yuji kung paano ito nangyari. Sumagot si Yuji na nangyari ito matapos niya itong suntukin. Doon napagtanto ni Nanami na maaaring hindi gumagana ang teknik ni Ma ito kay Yuji o may dahilan kung bakit hindi niya ito kayang patayin. Gumawa siya ng plano base sa advantage na iyon at sinabi kay Yuji na hindi sapat ang solo attacks laban kay Ma ito, kaya kailangan nilang magtulungan at umatake mula sa iba't ibang direksyon upang tuluyan itong ma-exercise. Binago ni Ma ito ang buong katawan niya bilang mga spike, ngunit naiwasan nila ang saklaw nito at nagsimulang putulin ang mga ito. Bigla namang lumiit si Ma ito at tumakas sa ibang direksyon, at doon napagtanto ni na Yuji at Nanami na nag-iimbak muna ito ng cursed energy bago baguhin ang kanyang anyo. Naglabas si Ma ito ng maraming transfigured humans at pinakawalan ang mga ito laban kay Yuji Itadori. Nahirapan si Yuji na labanan ang mga ito dahil hindi niya matanggal sa isip na dati silang mga tao, lalo na habang humihingi ang mga ito ng pansin at nagmamakaawang, makipaglaro, at patayin sila. Samantala, hinarap ni Ma ito si Kento Nanami at mabilis itong ipinako sa pader. Ibinulalas niya ang ideya na baguhin si Yuji at gamitin ito laban kay Nanami, ngunit naputol siya nang biglang umatake si Yuji mula sa itaas. Nagulat si Ma ito dahil hindi niya inaasahang papatayin ni Yuji ang mga transfigured humans. Sinamantala nila ang pagkakataon at sabay-sabay na umatake, ngunit sapat na iyon para makakuha si Ma ito ng oras upang baguhin ang kanyang anyo. Dahil wala na siyang ibang opsyon, ginamit ni Ma ito ang kanyang domain expansion upang matrap si Nanami habang naiwan si Yuji sa labas. Napagtanto ni Nanami na nasa delikadong sitwasyon siya dahil sa loob ng domain, hindi niya maiiwasan ang mga atake ni Ma ito. Sa puntong iyon, naalala niya ang panahon na tumigil siya bilang Jujutsu Sorcerer sa loob ng 4 na taon dahil sawang-sawa na siya sa trabahong handa kang mamatay anumang oras. Naging full-time siyang stockbroker sa ilalim ng isang malupit na boss, at ang tanging layunin niya ay kumita ng sapat para makapag-retire sa edad na 40 at mamuhay ng marangya sa murang bansa. Buong oras niyang inilaan sa trabaho ang kanyang buhay hanggang sa isang araw, napansin ng palaging nakangiting tindera sa bakery na madalas niyang puntahan na mukhang pagod na pagod siya. Nang kausapin niya ito, inamin ng babae na palagi siyang may sakit sa balikat, isang senyales ng mahinang curse na nakakapit sa kanya dahil sa kinikimkim niyang negatibong emosyon. Sinabi ni Nanami na nakakapagtaka na mas malaki pa ang kinikita niya sa pagpapayaman sa mga mayayaman kaysa sa mga taong tulad ng babae na nagbibigay ng mahalagang serbisyo. Pagkatapos nito, itinaas niya ang kanyang kamay at pinutol ang curse sa balikat nito na agad nagbigay ginhawa sa babae. Habang palis siya ng bakery, sumigaw ang babae ng "salamat" at iyon ang nagtulak sa kanya na tawagan si Satoru Gojo at bumalik sa Tokyo Jujutsu High upang magkaroon ng mas makabuluhang layunin sa buhay. Sa pagbabalik ng alaala na iyon, naging payapa ang mukha ni Nanami at tinanggap niya ang posibilidad ng kanyang kamatayan sa kamay ni Ma ito. Ngunit biglang nabasag ang domain mula sa itaas nang sumugod si Yuji papasok. Sa sandaling iyon, nagising si Ryaman Sukuna at agad na pininsala si Ma ito dahil sa paghawak nito sa kanyang kaluluwa, dahilan upang mabasag ang domain.
Dahil nagamit na ni Ma ito ang halos lahat ng kanyang cursed energy, ginamit niya ang natitira upang gawing isang higanteng anyo ang kanyang katawan. Sumugod si Yuji gamit ang isang malakas na divergent fist na siguradong magdudulot ng matinding pinsala, ngunit sa pagtama nito, pumutok si Ma ito na parang lobo at tumakas papunta sa sewer na parang ahas. Agad na tumawag si Nanami ng backup upang palibutan ang lugar, ngunit biglang bumagsak si Yuji dahil sa kanyang mga sugat. Dinala siya ni Nanami pabalik sa Tokyo Jujutsu High upang magpahinga, kung saan pinag-usapan nila ang mga nangyari. Nagpasalamat si Nanami kay Yuji sa pagliligtas sa kanya mula sa domain, ngunit sinabi ni Yuji na hindi siya ang gumawa nito kundi si Sukuna na umatake kay Ma ito matapos nitong galawin ang kanyang kaluluwa. Hindi pa rin matanggap ni Yuji na napilitan siyang pumatay ng mga inosenteng tao at pinagkaaitan sila ng maayos na kamatayan. Pinayuhan siya ni Nanami na huwag masyadong isipin yon dahil walang makakapagsabi kung ano ang tamang kamatayan para sa bawat tao at ang tanging sigurado ay darating ang kamatayan sa lahat. Ang mahalaga ay maging maaasahan siyang kakampi para sa kapwa niya Jujutsu Sorcerers. Samantala, nagpapahinga si Ma ito sa taguan ng mga curse kasama si Jago at si Suguro Geto, ang utak sa likod ng Jujutsu terrorist attack noong nakaraang taon. Iniulat ni Ma ito na matapos niyang mahawakan ng kaluluwa ni Ryaman Sukuna, mas lalo siyang naging kumpiyansa na dapat nilang ituloy ang orihinal na plano ni Suguro Geto, ang kolektahin ang lahat ng daliri ni Sukuna at ialay ito sa kanya, kahit pa magdulot ito ng pagkawasak ng lahat ng curses, kabilang na sila. Walang problema dito si Jago dahil naniniwala siyang hanggat umiiral si Sukuna, patuloy nalilito ang mga curse at ang layunin nila ay gawing nangingibabaw muli ang mga curse kaysa sa mga tao. Sang-ayon si Geto at sinabi niyang ang unang hakbang nila ay kunin ang 6 na daliri na nasa Tokyo Jujutsu High dahil hindi pa ito ibinibigay kay Yuji hanggat hindi pa nila alam kung ilan ang kaya nitong tiisin at may posibilidad din na patayin na lamang ito. Tiniyak niya na nakaplano na ang lahat upang mangyari iyon. Samantala, sa Tokyo Jujutsu High, dumating ang araw ng Kyoto Sister School Exchange Event. Excited si Yuji Itadori na sorpresahin ang kanyang mga kaibigan sa pagbabalik niya, kahit sinabi ni Kento na Nanami na sapat na ang makita siyang buhay. Si Satoru Gojo naman ay mas pinili pang gawing engrandi ang kanyang pagbabalik. Dumating ang mga estudyante mula Kyoto, pinamumunuan ni Uta Himiyori, at agad na nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawang grupo. Dumating si Gojo na may dalang cart at mga souvenir, at matapos itong ipamahagi, ipinakita niya sa Tokyo students ang laman ng cart, si Yuji, buhay at maayos. Nag-post pa si Yuji at sabik na tiningnan ang reaksyon ni Nobara, Kog Isaki at Megumi Fushiguro, ngunit sa halip na saya, pagkabigla ang nakita niya. Ipinakilala rin siya ni Gojo sa Kyoto students bilang vessel ni Sukuna, ngunit hindi ito gaanong pinansin. Napaisip si Yuji na sana'y namatay na lang siya sa sobrang awkward na sitwasyon. Lumapit si Nobara at Megumi at hinanapan siya ng paliwanag, at habang pilit pinipigilan ni Megumi ang emosyon, humingi ng tawad si Yuji sa hindi niya pagsabi ng totoo. Nagsimula ang unang araw ng event sa isang team battle kung saan kailangan nilang talunin ang isang grade 2 curse na pinakawalan sa lugar, kasama ng iba pang mas mahihinang curse. Kung walang manalo bago lumubog ang araw, panalo ang team na may pinakamaraming na exercise. Bawal ang seryosong pananakit o pagpatay sa kapwa estudyante. Nagplano ang Tokyo team ng kanilang strategy, at kinailangang i-adjust ito dahil sa pagbabalik ni Yuji. Sinabi ni Yuji na magaling siya sa suntok at sipa, ngunit sinabi ni Panda na marami na silang ganoon. Si Megumi naman ang nagtanggol kay Yuji, sinabing kaya nitong manalo kahit laban sa lahat sa isang pisikal na labanan. Matapos ang plano, tinanong ni Megumi si Yuji kung may nangyari habang patay siya. Noong una ay itinanggi ni Yuji, ngunit kalaunan ay inamin na may nangyari at iyon ang dahilan kung bakit desidido na siyang hindi na matatalo muli. Naghanda ang Tokyo team para sa laban. Pagsimula ng event, sabay-sabay silang pumasok sa kagubatan ayon sa plano. Hinarang sila ni Aoi Todo ng mag-isa, kaya itinulak ni Yuji ang mukha nito pababa upang pansamantalang maabala habang tumatakas ang iba. Nahati ang grupo sa dalawa na pinangunahan ni Panda at Megumi dahil alam nilang sapat ang lakas ni Todo para harapin silang lahat ng sabay. Nang makaalis ang iba, binitawan ni Yuji si Todo, ngunit tila wala itong epekto rito. Gumanti si Todo ng isang malakas na suntok na nagpalipad kay Yuji papunta sa isang puno, at sinundan pa ito ng sunod-sunod na sipa hanggang mawalan siya ng malay. Matapos ang tila madaling panalo, naghanda si Aoi Todo na humanap ng susunod na kalaban, ngunit biglang tumayo muli si Yuji Itadori. Humanga si Todo at sinubukan niyang sukatin ang personalidad nito sa pamamagitan ng paborito niyang tanong, anong tipo ng babae ang gusto nito. Kahit madalas mairita si Yuji sa tanong na iyon, diretso niyang sinagot na gusto niya ang matatangkad na babae na may malaking puweten.
Dahil dito, agad siyang kinilala ni Todo bilang isang man of culture. Sa isip ni Todo, nagkaroon pa ng imahinasyon kung saan magkaibigan sila ni Yuji sa isang slice of life na mundo, parehong nabibigo sa pag-ibig at nagtatawanan lang. Labis itong nakaapekto sa kanya kaya napaiyak siya at tinawag si Yuji na kanyang best friend. Biglang umulan ng bala patungo kay Yuji, ngunit naiwasan niya ito dahil sa bilis ng kanyang reflexes. Habang patuloy siyang pinapaputukan ni Maizenen, inatake naman siya mula sa likod ni Miwa Kasumi, ngunit naiwasan din niya ito. Maya-maya, napalibutan siya ng mga estudyante mula Kyoto at napagtanto niyang balak nila siyang patayin. Biglang tumigil ang lahat nang marinig ang isang palakpak at sa isang iglap, nagpalit ng pwesto si Yuji at si Noritoshi Kamo. Lumitaw si Todo sa harap nila at nasaksihan ni Yuji kung paano nag-away-away ang Kyoto team kung sino ang papatay sa kanya hanggang sa mapilitan ang karamihan na umatras at maiwan si Todo. Samantala, nagtataka ang dalawang grupo ng Tokyo kung bakit nagkumpulan ang Kyoto team sa iisang lugar kahit wala naman ng target na curse. Napag-isip-isip nilang baka inutusan sila ni Yoshinobu Gakuganji na patayin si Yuji habang magulo ang team event. Tinawag ni Nobara Kog-Isaki na duwag ang ganitong galaw, ngunit ipinaliwanag ni Panda na bias siya dahil kilala niya si Yuji, samantalang para sa ibang sorcerers, isa itong mapanganib na banta bilang vessel ni Sukuna. Nagpa siya sina Panda at Nobara na hanapin si Yuji, habang si Toge Inumaki ay naghanap ng grade 2 curse upang tapusin agad ang laban. Samantala, papunta rin sa lokasyon ni na Yuji sina Megumi Fushiguro at Maki Zenen. Sa daan, nakita nila si Momo Nishimiya na agad pinabagsak ni Megumi gamit ang kanyang electrified Shikigami. Sumunod, nakipaglaban siya kay Kamo habang si Maki naman ay humarap kay Miwa upang tanungin ang balak nilang pagpatay kay Yuji. Itinanggi ni Kamo ang paratang, ngunit nang mag-isa na sila, inamin ni Miwa kay Maki na tutol siya sa pagpatay kay Yuji at gusto lamang niyang manalo para magkaroon ng magandang rekomendasyon at makaangat sa buhay. Nagustuhan ito ni Maki at nagkasundo silang maglaban ng patas. Samantala, nagpatuloy ang suntukan ni na Yuji at Todo. Kahit mas maliit ang katawan ni Yuji, nagawa niyang makipagsabayan dahil sa bilis at lakas niya. Humanga si Todo, ngunit nainis nang mapansin ang Divergent Fist ni Yuji, at sinabi nitong ang delay sa kanyang cursed energy ay isang masamang ugali na pipigil sa kanyang paglakas. Dahil dito, lalo pang ginanahan si Yuji at hinarap si Todo ng buong lakas na itigil pa niya ang isang malakas na suntok nito at nakaganti agad. Napansin ni Todo na mabilis ang improvement ni Yuji habang tumatagal ang laban. Naitamba ni Yuji si Todo at sinubukang gamitin ang Divergent Fist, ngunit hinarang ito ni Todo gamit ang kanyang ulo. Sa puntong iyon, nagbigay si Todo ng seryosong payo, kahit epektibo ang Divergent Fist laban sa mahihinang kalaban, wala itong silbi laban sa mga special grade curse. Kailangan niyang alisin ang delay sa pamamagitan ng pagtanggal sa maling paniniwala na ang cursed energy ay dapat manggaling sa kanyang negatibong emosyon bago dumaloy sa kanyang mga kamao. Ipinaliwanag ni Aoi Todo kay Yuji Itadori na hindi dapat isipin na ang cursed energy ay nanggagaling lang sa iisang bahagi ng katawan. Sa halip, dapat niyang maunawaan na ito ay sabay-sabay na umiiral sa buong katawan at kaluluwa niya. Dahil sa realizasyong ito, nagising ang daloy ng cursed energy sa buong katawan ni Yuji, at muli silang nagharap sa laban habang umaasa si Todo na magpapatuloy si Yuji sa landas niya tungo sa mas mataas na lakas. Samantala, sa ibang bahagi ng kagubatan, nadatnan ni na Panda at Nobara Kog-Isaki si Momo Nishimiya na nagpapagaling pa mula sa pagkaka-electrocute. Sinimulan siyang asarin ni Nobara, pati na rin si Maizenen na ikinagalit ni Momo. Biglang may sumabog na sinag ng cursed energy na tumama kay Panda at lumabas mula sa anino si Mekamaru. Sinabi niya kay Nobara na hindi mamamatay si Panda dahil isa itong cursed corpse. Pinatigil siya ni Momo sa pag-atake kay Nobara dahil gusto niyang siya mismo ang haharap dito. Biglang tumayo si Panda at sinorpresa si Mekamaru ng isang suntok, ipinakitang wala siyang natamong pinsala mula sa beam. Inactivate ni Mekamaru ang kanyang teknik kung saan naglabasan ng umiikot na talong sa kanyang braso at ginamit niya ito para umatake sa pamamagitan ng mabilis na paglusob. Naiwasan ito ni Panda at sinuri ang kanyang kalaban na pagtantong mas mahusay ito sa long-range combat. Tinanong niya ang rank nito at inakalang semi-grade 2 lamang, ngunit ipinahayag ni Mekamaru na isa siyang semi-grade 1 sorcerer. Sa simula, gumamit si Mekamaru ng malalakas at malawakang atake, ngunit kalaunan ay naging mas eksakto at target ang kanyang mga tira, layuning tamaan ng core ni Panda dahil bawat cursed corpse ay may ganito. Sumugod si Panda gamit ang sunod-sunod na suntok at sipa upang malito ang kalaban, at sa gitna ng laban ay sinabi niyang napagtanto niyang hindi tunay na cursed corpse si Mekamaru kundi isang artipisyal na katawan na kinokontrol mula sa malayo ng isang Jujutsu sorcerer. Tama ang hinala niya.
Inamin ni Mike Amaro na ang tunay niyang katawan ay halos hindi makagalaw at nakahiga lamang dahil ipinanganak siya na may napakalakas na curse technique kapalit ng kawalan ng kanang braso at dalawang paa. Sobrang sensitibo ng kanyang balat na kahit liwanag ng buwan ay masakit at palagi siyang may dinaranes na sakit. Naiinggit siya kay Panda na malayang nakagagalaw sa ilalim ng araw. Dahil dito, nag-ipon siya ng napakalaking cursed energy para sa kanyang pangalawang Ultra Cannon. Napilitang harapin ito ni Panda dahil kung iiwas siya, tatamaan si Nobara. Akala ni Mike Amaro ay natalo na niya si Panda matapos itong tamaan, ngunit lumabas si Panda mula sa usok sa anyong isang higanteng gorilla. Ipinaliwanag ni Panda na hindi siya ordinaryong cursed corpse, siya ang pinakamagaling na likha ni Masamichi Yaga na may 3 core. Isa lamang ang aktibo sa bawat pagkakataon at ito ang nagdidikta ng anyo niya. Karaniwan, ang panda form ang ginagamit para sa balanse. Ang kanyang kapatid na babae ay mahiyain at walang sariling anyo habang ang kapatid na lalaki naman ay nasa anyong gorilla para sa lakas. Natama ng beam ang core ng kanyang kapatid at naubos ang panda core dahil sa pangalawang Ultra Cannon, kaya ang natira na lamang ay ang gorilla core. Ginamit ni Panda ang bagong lakas upang itulak si Mike Amaro papunta sa bubong gamit ang isang malakas na palm strike at ang kanyang kakayahang unblockable drumming beat na lubhang sumaire sa kanang braso ni Mike Amaro. Pinanatili ni Panda ang laban sa malapitan dahil doon siya lamang ang may bentahe, ngunit nakatakas si Mike Amaro sa pamamagitan ng paghagis ng tile bilang distraction. Nang makalayo, ginamit niya ang huling natitirang lakas para sa isa pang cannon attack, tinutok sa bahagi ni Panda na may pinakamaraming cursed energy, sa paniniwalang iyon ang kanyang core. Ngunit hinawakan ni Panda ang braso ni Mike Amaro at muling ginulat ito sa pagsasabing kaya niyang ilipat ang lokasyon ng kanyang core sa pamamagitan ng pagbabago ng daloy ng cursed energy sa kanyang katawan. Sa huli, dinurog niya ang mukha ni Mike Amaro at tuluyang tinalo ito. Pagkatapos ng laban, kinausap ni Panda si Mike Amaro at ibinahagi na hindi rin siya kailanman lubusang nababagay sa ibang sorcerers dahil hindi siya tao, ngunit hindi siya kailanman nainggit sa kanila. Sinabi niyang hindi nila kailangang maging magkaaway, at kung may nais mang makamit si Mike Amaro, handa siyang tumulong. Tumimo ang mga salitang iyon kay Mike Amaro, at inamin nitong matagal na niyang nararamdaman ang distansya sa kanyang mga kasama at ang tanging hiling niya ay makasama silang maglakad ng normal. Tinanong niya si Panda kung tutulungan pa rin siya kahit makita nito ang kanyang tunay na katawan, at sumagot si Panda na wala siyang karapatang humusga sa itsura ng iba dahil isa rin siyang panda. Dahil dito, nag-forfeit si Mike Amaro sa event na may kaunting saya sa kanyang puso. Samantala, habang nangyayari ang laban na iyon, patuloy ang sagupaan ni Maki Zenin at Mai Zenin. Namangha si Mai sa lakas ni Maki at naalala ang mga panahong sinasabihan siyang mahina at mananatili sa grade 4 dahil wala itong cursed energy. Ngunit ngayon, siya mismo ang nahihirapan laban sa tinatawag na mahina. Hindi makalaban ng maayos si Mai dahil sa tuloy-tuloy na pag-atake ni Maki gamit ang kanyang mahabang sandata na kaya niyang paikutin ng buo kahit sa masikip na espasyo. Sa huli, naitulak ni Maki si Mai pababa ng bangin at napunta ito sa mababaw na ilog. Sinubukan ni Mai na lumayo at maghanap ng pagkakataon para maaga ang sandata ni Maki gamit ang kanyang simple domain. Ngunit nahalata ito ni Maki at agad niyang sinira ang kanyang sandata upang ihagis ito kay Mai. Kahit na depensa niya ito, hindi niya inasahan ang sumunod na atake ni Maki na nagbigay rito ng pagkakataon upang itulak siya palabas ng saklaw ng domain at tuluyang maagawan ng sandata gamit ang isang mabilis na galaw na nagtapos sa laban. Samantala, nahihirapan si Nobara Kog-Isaki na sabayan si Momo Nishimiya na lumilipad gamit ang kanyang Wallace at patuloy na nagpapadala ng malalakas na hangin na may cursed energy. Nang tamaan si Nobara ng isa sa mga bugso, bumaba si Momo at hinampas siya gamit ang Wallace na lalo niyang ikinagalit. Sinamantala ito ni Momo upang magsermon tungkol sa inaasahan sa mga babaeng Jujutsu sorcerers na hindi lang dapat malakas kundi perpekto rin ang itsura. Ngunit walang pakialam si Nobara at nagpakawala ng mga pako na may cursed energy na naiwasan ni Momo habang gumanti ng panibagong hangin. Kahit natamon, nanatiling nakatayo si Nobara. Hindi kayang lakasan ni Momo ang kanyang atake dahil kailangan niyang protektahan ang sarili laban sa posibleng pag-atake ni Toge Inumaki na kinatatakutan niya. Habang patuloy ang palitan, sinabi ni Momo na mas mabigat ang pinapasa ni Mai dahil sa inaasahan ng Zenin clan. Ngunit hindi ito pinansin ni Nobara, para sa kanya, hindi sapat na dahilan ng hirap ng buhay para maging masamang tao, lalo na't si Maki ay nananatiling mabuti kahit pareho sila ng pinanggalingan. Tumanggi rin siyang husgahan si Yuji Itadori bilang masama dahil lamang sa pagiging vessel nito. Pagkatapos nito, inactivate ni Nobara ang kanyang technique, pinasabog ang mga pako na naipwesto niya kanina at nagpakawala ng malakas na cursed energy.
Sinamantala niya ang pagkagulat ni Momo, tumalon pataas at hinawakan ng dulo ng wallet nito. Ngunit mabilis na sinipa ni Momo Nishimiya si Nobara Kogisaki palayo. Gayunpaman, sapat na ang maikling sandaling iyon para makapitas si Nobara ng isang bristle mula sa wallet ni Momo, idikit ito sa kanyang straw doll, at hampasin na nagresulta sa pagkawala ng kontrol ni Momo sa kanyang wallet. Habang nakahandusay si Momo sa lupa, paulit-ulit siyang hinampas ni Nobara gamit ang isang larwang martilyo na may cursed energy dahil maaaring mapatay siya kung gagamit siya ng totoong sandata. Ngunit bago pa matapos ang laban, binaril ni Mai Zenen si Nobara mula sa malayo gamit ang rubber bullet na tumama sa noo nito at nagpawala ng malay. Kagad pagkatapos, dumating si Maki Zenen upang harapin si Mai sa isang one-on-one na laban. Paulit-ulit na nagpaputok si Mai, ngunit palaging nakakaiwas si Maki sa pamamagitan ng paggamit ng blind spots at mabilis na galaw. Bigla siyang umatake mula sa ibaba at pinutol ang sanga ng puno kung saan nakatayo si Mai. Pagkabagsak nito sa lupa, agad siyang sinipa ni Maki. Napilitan si Mai na aminin sa sarili na mas may talento ang kanyang kapatid kahit noong bata pa sila, tila walang takot si Maki dahil hindi nito nakikita ang mga curse. Sinubukan pa rin ni Mai na tamaan si Maki, ngunit sa bilis nito, halos hindi na ito makita. Nang maubos ang 6 na bala ni Mai, sumugod si Maki upang tapusin ang laban bago pa ito makapag-reload. Ngunit gumamit si Mai ng kanyang curse technique na creation upang gumawa ng ika-7 bala na kumonsumo ng lahat ng kanyang cursed energy at pinaputok ito sa point-blank range. Gayunpaman, nahuli lamang ito ni Maki gamit ang kanyang kamay at tuluyang tinapos ang laban. Hindi napigilan ni Mai ang sarili na malugmok sa lungkot kahit itinakwil si Maki ng kanilang pamilya dahil wala itong cursed energy, ito pa rin ang may taglay na pambihirang lakas. Napaiyak siya at tinanong si Maki kung bakit nito kinailangang iwan ng pamilya at magporsigi, inaming hindi naman niya ginustong maging Jujutsu sorcerer at mas gugustuhin niyang mamuhay ng payapa, ngunit napilitan lamang siyang sumunod sa yapak ni Maki dahil siya ang may cursed energy. Sumagot si Maki na kung hindi siya naging malakas, mapupuot lamang siya sa sarili. Humingi siya ng tawad kay Mai bago ito iwan. Samantala, patuloy ang matinding laban ni Megumi Fushiguro at Noritoshi Kamo. Walang tigil si Kamo sa pagpapakawala ng mga palaso na gawa sa cursed energy na tila may sariling isip at kayang lumiko sa hangin. Nahawakan ni Megumi ang isa at napansin ang bakas ng dugo sa dulo nito, kaya napagtanto niyang ang teknik ni Kamo ay blood manipulation, isang kakayahang kontrolin ang sariling dugo at ang anumang may contact dito. Upang magulat si Megumi, pinakawalan ni Kamo ang huling palaso sa bubong bilang distraction, saka mabilis na lumapit at sinuntok siya ng malakas. Hindi agad nakadepensa si Megumi gamit ang kanyang tonfa at napaatras siya, napansing mas lumakas si Kamo. Napagtanto niyang ginagamit nito ang blood manipulation upang palakasin ang sarili sa pamamagitan ng pagbabago ng heart rate at iba pang pisikal na aspeto. Nagpatuloy ang kanilang close combat hanggang sa mabasag ni Kamo ang parehong tonfa ni Megumi. Sa gitna ng laban, sinubukan ni Kamo na makipag-usap, sinabing gusto niyang patayin si Yuji Itadori hindi dahil sa utos ni Yoshinobu Gakuganji kundi dahil naniniwala siyang ito ang tamang gawin bilang pinuno ng Kamo clan. Sinubukan niyang kumbinsihin si Megumi na magkapareho sila, ngunit tinanggihan ito ni Megumi at sinabing wala na siyang kaugnayan sa Zenin clan. Pagkatapos nito, pinatawag ni Megumi ang kanyang Frog Shikigami upang umatake mula sa likod, dahilan upang mapalingon si Kamo, ngunit agad itong naglaho. Nang bumalik ang tingin ni Kamo kay Megumi, huli na ang lahat na ipatawag na ni Megumi ang kanyang bagong Shikigami, ang Max Elephant. Naglabas si Megumi Fushiguro ng Max Elephant na agad nagpakawala ng napakalakas na alon ng tubig na tumangay kay Noritoshi Kamo palabas ng gusali. Kasunod nito, ipinatawag niya si No na nagpakawala ng kuryente kay Kamo habang nasa ere, ngunit mabilis itong nakarecover matapos maalala ang kanyang ina. Gumamit siya ng blood manipulation upang kontrolin ang isang blood bag at igapos si Megumi. Sa kasagsagan ng laban, biglang umugang ang paligid at lumabas mula sa lupa ang makakapal na ugat na gumagalaw na parang ahas. Si Toge Inumaki, na tumatakbo sa bubong, ay gumamit ng kanyang cursed speech at inutusan silang tumakbo, na agad nilang sinunod. Samantala, naalerto ang mga higher-ups na kanina ay nakamasid lamang at napilitan na rin kumilos. Ngunit pagdating ni Satoru Gojo, may nakatakda ng veil. Nang subukan itong hawakan ni Gojo, agad siyang napaatras, ngunit napansin niyang si Uta Haimyori ay kayang dumaan dito. Napagtanto ni Gojo na ang veil ay sadyang ginawa upang pigilan lamang siya habang pinapayagan ng iba. Pinapasok niya ang iba habang siya ang baalang Some-Iron nito. Sa loob, sinalubong sila ng isang kalbong lalaki na may dalang palakol, at si Yoshinobu Gakuganji ay agad nakipaglaban, inilabas pa ang kanyang kakaibang sandata na gitara. Samantala, sina Megumi, Toge, at Kamo ay nakaharap ang special grade curse na si Hanami.
Matagal silang tinitigan ni Hanami bago sinubukan ni Megumi na tawagan si Gojo, ngunit bigla itong sumugod at sinira ang kanyang telepono. Pinatigil ito ni Toge gamit ang cursed speech habang gumamit si Kamo ng umiikot na blade mula sa dugo upang atakihin si Hanami, ngunit walang epekto. Sinubukan ni No na kuryentehin ito at sinundan ni Megumi ng atake gamit ang kanyang nakatagong katana, pero wala pa ring epekto. Biglang nagsalita si Hanami sa isang kakaibang wika, ngunit naunawaan nila ito sa kanilang isip. Sinabi nitong nais lamang nitong protektahan ang kalikasan na sawang-sawa na sa mga tao, kaya balak nitong lipulin ang sangkatauhan upang gumaling muli ang mundo. Umasa ang tatlo sa first speech ni Toge upang makaiwas sa tuwing lalapit si Hanami, ngunit humihina ang epekto nito sa bawat paggamit. Ipinadala ni Megumi si No upang umatake habang inaasahan niyang pipigilan ito ni Toge, ngunit napagod na si Toge at napaubo ng dugo. Tinuhag ni Hanami si No at nagpakawala ng malalaking atake na nagpabagsak kay Kamo mula sa bubong, iniwang si Megumi na mag-isa. Nagawa pa ni Toge na gumamit ng huling lakas upang utusan si Hanami na umatras bago siya tuluyang bumagsak. Natabunan si Hanami ng mga debris, ngunit agad din itong nakabangon. Bigla itong inatake ni Maki Zenen mula sa likod, ngunit naharang nito ang atake nang hindi man lang lumilingon. Sinundan nito ni Maki ng atake gamit ang Playful Cloud na nagpatulak kay Hanami paatros. Ipinatawag ni Megumi ang Divine Dog na ngayon ay mas malakas matapos mawala ang puting aso at mapunta ang lakas nito sa natirang isa. Sumugod ang Shikigami upang gambalain si Hanami habang umatake si Maki gamit ang itim na katana ni Megumi. Halos mapigilan ni Hanami ang sabayang atake nila at muli silang nagpalitan ng sandata upang ipagpatuloy ang koordinadong pag-atake. Ngunit sa gitna ng laban, biglang nakaramdam si Megumi ng matinding sakit sa tiyan, nahawahan siya ng mga spores na tinatawag na cursed buds. Nang makita ni Maki ang kanyang kalagayan, nawalan siya ng momentum sa laban at agad na sinunggaban ni Hanami, inilagay siya sa isang chokehold.